Nakakayak talaga. Ang laking halaga nun. 300,000 plus babayaran ko. Ano ba yun? Hello sa lahat po ng mga nagmamahal, ano. Kung napapansin po ninyo, ay laman na naman po ng balita itong si Mr. Diwata Pares Overload. Nakilala po siya bilang isa sa mga vlogger, at the same time nakilala yung kanyang Pares Overload. So dahil po sa paglaki, no, ng kanya pong branch, mas lumaki din po yung kanyang problemang kinahaharap. Nagtrending po ang ilan sa mga pag-iyak nitong si Mr. Diwata Pares Overload dahil ang dami niya pong mga problemang kinaharap. So panoorin natin tong video clip na to. Kasi insistent na kinagat ko sila dahil gusto mo. Dahil ang ganda ng paliwanag nila. Ayan, umiiyak siya. Wala naman akong gagawin. Pangalan ko lang. Ito yung party mo, participant mo. Tatanggap ka ng halimbawa sa isang plus 300,000 plus royalty fee. So pumayag ngayon ako sa gusto ko din makaaw sa kahirapan. Pero ending, wala talaga ako na pala. Ako pa yung nautangan. Nasaan na yung mga yun? Actually, puro pangako na lang, puro nasa meeting. Dahil pag-complain naman ako, ultimo yung mga ibang gamit ko nasa kanila pa. So, hindi ko alam kung taga saan talaga yung lugar nila kasi lumapit lang naman yan dito sa akin o kasagsagan ng trending. So, all in all, hindi ko talaga kilala kung saan sila na-uwi. So, yun lang, awareness lang po sa lahat. Dahil, ako ang kabayan, di ba? Hindi ko naman talaga pinakinabangan. So ako pa yung imbis na kumita ako pa po yung parang nagrabyado sa bandang ulo. So yun lang. Kaya nayak ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugi ko dito. Pwede mo yung 300,000 na babayaran ko plus yung binarampa nila. Tapos ibang gamit ko pa. So pinag-ipunan ko lahat. So yun lang. Kaya nayak ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugi ko dito. Pwede mo yung 300,000 na babayaran ko plus yung binarampa nila. Tapos ibang gamit ko pa. So pinag-ipunan ko lahat yun. Yun. Si Diwata ay namata ang iyak ng iyak matapos maloko at matangayan ng pera, nalugi ang parisan. Si Deo Harito Balbuena, more popularly known as Diwata, could do nothing but cry after his Quezon City Parisan branch went bankrupt. Looking back, Diwata became viral and widely talked about the figure because of his successful parisan in Pasay City. His business gained significant attention and due to its popularity, many approached him seeking franchise or partnership to expand his food business. So, meron pong lumapit sa kanya, no? Dito po, mga tao po ito na lumapit na parang sinasabing magpa-franchise or parang nag-offer po sila ng partnership to expand yung kanyang food business. It was through this that the business part of his Paris vendor was found to help open a branch in Quezon City. Initially, sales were strong, largely fueled by the hype on social media. However, over time, problem begins to surface. According to reports, Diwata's increasingly unfriendly attitude towards his customer led to decline in support. So alam natin na talagang kung ano po yung pinagdaanan nitong si Diwata Pares Overload, na parang nasira siya sa tao dahil po sa kanyang attitude na ipinakita towards dun sa mga naroroon, yung mga gusto magpa-picture sa kanya noon. So isa yan sa mga parang kinaayawan sa kanya, no? So the problem deepened financially because instead of earning profits, Diwata ended up losing money due to the high rental cost of the branch, no? So he also revealed that his business partners has made it seem as though he wouldn't need to spend anything out of his pocket since only his name would be used. However, in reality, he ended up being in debt to them. So, wala, sabi niya. Ito yung kanyang in-explain, wala, dahil ang ganda-ganda nga ng paliwanag nila, i-expand ang Diwata Pares. Wala naman akong gagawing pangalan ko lang ang gagamitin. Ito yung participant mo, tatanggap ka ng halimbawa 300,000 plus royalty fee. So pumayag ngayon ako sa kagustuhan ko rin na makaahon sa kahirapan. Pero ang ending, wala talaga akong napala. Ako pa yung nautangan. Actually, puro pangako na lang. Puro nasa meeting, nag-comply naman ako. Kahit nga mga gamit ko nasa kanila pa eh. Hindi ko alam kung saan talaga ang lugar nila kasi lumipat lang naman yan sa akin noong kasagsagan ng trending ko. Hindi ko naman talaga napakinabangan. Ako pa yung imbis na kumita, ako pa yung agrabyado sa bandang huli. Ang laki ng nalugi ko. May babayaran pa akong 300,000 na renta tapos yung 300k na hiniram nila
pera, sabi po ni Mr. Diwata. So which means parang na-scam po siya ng mga taong ito. According to Diwata, he now has to pay 300,000 pesos for the closed Quezon City branch to cover rent and other utility bills. So, kaya po umiiyak dito si Diwata Pares Overload sa kanya pong video kasi parang nalugi po siya ng almost 600,000 kasi ang usapan po nila ng mga ka-business partners niya kuno na parang mag-expand sila ng panibagong branch nga sa Quezon City na nag-out po siya ng 300,000 pesos kung saan wala po siyang gagawin kung hindi pangalan lang po niya yung gagamitin. Kaso hindi niya namalayan na ito pala isang malaking scam. So pagkatapos nito, nang hiram pa sa kanya ng 300,000 pesos para sa pasimula ng business dito sa Quezon City. Although nakita niya po yung branch, pero after a while, nawala na rin po yung mga taong nakausap niya. So, kailangan niya na pong ipasara yung kanyang Quezon City branch para po mabayaran lahat po ng mga utilities at yung renta ng nasabing lugar. He claims he was not informed that he would be responsible for this cause, as his business partners had promised him that he wouldn't spend anything and that his name alone would serve as his investment. Kaya pala iyak ng iyak si Mr. Diwata Pares Overload kasi parang kumbaga is sinamantala, no? At para siyang kumbaga, totally, in other words, talagang na-scam itong si Diwata Pares Overload. Pero, ito isang malaking lesson din kay Diwata. Unang-una, syempre, di siya pwedeng basta-basta na lang magtitiwala. At the same time, kailangan baguhin niya rin yung kanyang attitude na pakikisama din dun sa mga taong nagpupunta at talagang sinasadya yung kanyang parisan. Dahil sa ngayon, makikita po natin sa mga video ni Mr. Alvin TV na isa sa mga vlogger na pinagkakatiwalaan nitong si Diwata Pares Overload na hindi na po ganun kadami, hindi na po ganun dinudumog yung kanyang parisan. Dahilan na rin siguro dahil nagkaroon nga ng problem dun sa kanyang pakikitungo. At the same time is, syempre, marami na rin po mga parisan na nag-open, no? At sinabi nga ng ilang mga vlogger na nagpunta doon muli na medyo tumaas daw yung price ng tinitinda nitong si Mr. Diwata Pares Overload. So, this is gonna be a big lesson for everybody na hindi po talaga permanente. Wala talagang permanente sa mundo. So, kailangan kapag nandun ka on top is you must always keep your feet on the ground. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and follow our Facebook page. And of course, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutang i-share ang video ito. Salamat po sa panonood. God bless everyone.